Ormeco, shoutout sa'yo. Ang daming post sa FB ng kanilang Ormeco bill. Kasi talaga namang yes ang bayarin sa'yo, Ormeco. Yung pinagpagura nila, sa'yo na lang mapupunta. By the way guys, ako po ay mag-ikot-ikot ngayon dito sa Calapan. Magbibideo. Susubukan ko po kasi gumawa ng cinematic video. Marami po kasi akong dinaload kanina na LUT, lookup table. Ginagamit po yun sa video para magkaroon ng kulay yung log footage. Kumbaga sa picture ay filter. Ang video ko po kasi ay laging log profile. Mas gusto ko po kasi na kukulayin yung video kaysa dun sa mayroon ng kulay. Kasi kapag nag-video ka ng mayroon ng kulay, hindi mo na mababago yon. Babago mo lang konti lang. Konti lang yung mababago mo dun. So ang settings ko po dito sa aking Action 5 Pro ay manual settings, 4K resolution, 24 frames per second. Tapos ang shutter speed ko po ay 1/50 per seconds. So wow, inline 4 yata yun. So kung ano po yung nakikita ng ating mata, yun po yung motion blur ng camera ko ngayon dito sa Action 5. Pero dito po sa 360 naka auto mode po siya, pero naka log profile. Wala po kasi siyang ND filters. Ito po aking Action 5 Pro, meron po siyang ND filters. So ganito pang itsura niya. Yan po kapag walang ND filters. Ito naman kapag meron ng ND filters. Kasi po yung shutter speed ko po ay mabagal, 1/50 per second po. Pag po naka-auto mode ka, so pag maliwanag po yung kapaligiran, bibilisan po ng camera yung shutter speed para po dumilim yung video. Yung pong ISO tsaka shutter speed ay i-adjust po ng camera para po tumugma sa exposure value na nilagay nyo. Kunwari po ay -3, -7, gano'n. Pero dito po sa aking Action 5 Pro, dahil po siya ay manual settings, so yung nilagay ko po na ISO ay 100 to 1600 ISO. So doon lang po maglalaro yung ISO niya. Hanggang doon lang po yun, hindi bababa, hindi tataas. Pero yung pong shutter speed ko na 58 per second, hindi na po yun mababago. Hindi na po yun ma-adjust kasi nga po manual. So kaya po kailangan natin ng ND filters para po magkaroon ng natural motion blur. Dito tayo sa kaliwa. Maganda kasi yung view dito eh. Yan. So dito po maganda yung view. Kung mapapansin nyo po yung paligid natin, kaliwat kanan, pag binibilisan po siya, blur po siya. Yun po yung tinatawag na natural motion blur. Kung ano po yung nakikita ng ating mata, yun din po yung lalabas sa camera. Pero kung mabilis po yung ating shutter speed, hindi po siya medyo blur.
medyo detalyado po siya. I love. So balik na po tayo. At makapag-edit. Try natin bumirit. Sarap bumirit. Nung isang gabi nga pala, doon sa parting Tawagan, pag sa Corbada, bale, nagpalit po kasi ako ng belt. From B8R, nag 2DP po ako. Tapos dinagyan ko po ng 2mm na washer. So napansin ko po yung takbo niya, maarangkada talaga. Arangkada gitna lang, tapos walang dulo. So yung Wigo, naka-friendly gauge ko hanggang Santa Rosa pa ko. Ang bilis. Kaya ko po kasi nalaman na gusto niyang makapag-friendly gauge. Pagbilit ko po dun sa Tawagan, kita ko po, imbis na lumayo dahil nga bumirit ako, lumalapit pa siya. Palapit siya ng palapit. Sabi ko ba, gusto kong makapagkarera nitong Wigo na to. So pagdating po dito sa may sa may tulay, paglampas po dito sa poblasyon, banda ron po. So nangyari, no-overtaken ko siya kasi nga maganda yung umarangkada yung aking motor. Pero naduduluhan niya ako. Malapit na po sa kurbada, tapos ang lapit niya po sa likod ko. Pag nagbinura ako, naisip ko baka mabanggaan niya ako. Kaya ang ginawa ko, pumunta na po ako sa ibang lane, tapos pinalampas ko na siya. At pagdating po dun sa sa mahabang diretso, sa Santa Rosa, pagdating po dun na po kami ulit bumirit. Hindi na po ako umabot. Kasi yung pong takbo ko hanggang lang, mga 135 lang. Pero hindi po ako nakayoko, nakaupo lang ako. Pag po kasi maganda yung tono ng motor ko, ang maximum speed ko po siguro mga 142 sa 700 meters, 142. Pero hindi po ako nakaupo. Hindi po ako nakayoko, nakaupo lang ako. Tapos pag uwi ko, pinanood ko po sa YouTube kung ilan yung top speed ng Wigo. Meron po akong nakita 160 hanggang 180. Kaya po mag-top speed ng Wigo. Kaya pala naduduluhan ako. Kaya ang top speed po nitong akin 149 pa lang. Hanggang 149 pa lang po. Nakayoko po ako nun. Mga 1.2 kilometers. Kung mapapansin nyo po, iba na po yung side mirror natin. Yun po kasing ganito ko, yung legit moto. Yung meron po siyang yung extension dito. Kaso kalawangin po, itim siya tapos kita na yung kalawang. So bumili po ako nung short stem na sa Yamaha, yung pang Mio na round. Yun po kasi yung gusto ko, yung round, kasi malaki siya. Kitang-kita po yung nasa likod. Kaso naman, kailangan din ng extension. Yung extension po na kasya, yung mahaba. Bali, ito po nakakabit na side mirror bracket po natin ay yung stock. Hindi po yung RCB. Stock po siya. Yung po kasi na RCB sobrang igsi. Dito. Kumbaga ho ay nakalubog na. Yung po kasing brake master natin, nakaganon siya. Kasi po, pag po siya ay nakataas na ganon,
ano yung dito po tatama na yung ano sa pairings yung brake master. Kaya po siya nakayukong ganun. Isa pa, ang hirap pong abutin kapag pantay. Kaya po siya naka-forward na ganun. Maiksi po yung bracket niya. Kaya po itong stock ang gamit ko. Pero ito po ay hindi legit moto. Ibang brand po siya. So yung bagong bili ko na ano, short stem, dun ko po ikakabit sa Mio. Ay lapit ano? Uwi na po tayo sa bahay. Baka po kasi lumamig na yung lutong maruya ni nanay. Magme-merienda po tayo habang nag-e-edit.